Sa episode na ito ng Black Clover, nasaksihan natin ang pinakahihintay na laban, Dante vs Captain Yami. Samahan niyo ako mga ka-anime, habang hinihimay natin ang isang kwento, ng matinding bakbakan, ang malungkot na nakaraan ni Gray, at ang bagong power-up ni Locke sa Heart Kingdom. Narito na ang aking review ng Black Clover episode 163, na may pamagat na, Dante vs the Captain of the Black Bulls. Diretso na tayo sa detalye, dahil grabe ang episode na ito. Sa wakas, nakita na natin ang matagal nang hinihintay na laban ni Dante, at Captain Yami. Dalawang powerhouse ng serye ang nagharap sa isang matinding one-on-one battle. Talagang palitan sila ng atake, at parehong nagpapakita ng sukdulang lakas. Nagsimula ang episode sa pag-iyak ni Gray, dahil si Ghosh ay nasaksak ng diretso sa katawan. Mortal wound iyon, posibleng ikamatay niya. Mas lalong naging emosyonal ang eksena, nang ipakita ang buong backstory ni Gray. Ang kanyang nakaraan ay parang hango sa kwento ng Cinderella. Mayroon siyang mga kapatid at isang ina na itinuturing ang mga kapatid, bilang magaganda habang si Gray ay tinatawag na pangit. Pinapagawa sa kanya ang lahat ng gawaing bahay at minamaltrato siya. Nang subukan niyang gamitin ang kanyang transformation magic para magmukhang kapatid niya, lalo lang siyang pinahirapan at muntik pang sunugin gamit ang fire magic. Tumakas siya at muntik nang mapasama sa mga bandido, na balak gumawa ng masama sa kanya, pero dumating si Ghosh at iniligtas siya. Doon nagsimula ang malalim na pasasalamat ni Gray kay Ghosh, at posibleng doon din nagsimulang umusbong ang damdamin niya, para rito. Sa kasalukuyan, dahil sa desperasyon na mailigtas si Ghosh, nag-unlock si Gray ng bagong spell. Hindi lang simpleng paghilom, parang molecular na level ang pag-repair sa katawan ni Ghosh. Kaya ligtas na siya. Dante vs Asta, balikan natin ang laban mula sa nakaraang episode. Dahil nagawa ni Asta na magasgasan si Dante, nainis ito ng husto. Nagdesisyon si Dante na gamitin ang kamao niya, may kasamang gravity magic, para mas lumakas ang impact. Hindi basta-basta suntok yun, amplified ng gravity magic kaya sobrang lakas. Pero nakakabilib si Asta dahil kaya niyang saluhin ang ilang suntok. Hindi siya agad na knockout. Pagkatapos, dumating si Captain Yami para iligtas ang Black Bulls. Dito nagsimula ang totoong bakbakan. Gumamit si Dante ng parang gladiator-style sword gamit ang magic, habang si Yami ay may dala niyang katana. Nagkaroon tayo ng sword fight na sobrang bilis, hyperspeed ang galaw nila. Kaya lang natin nakikita dahil naka-slow motion ang animation. Inamin pa ni Yami na mabilis si Dante. Dahil mabagal ang dark magic ni Yami, ginagamit niya ang katana para bumawi sa bilis. Talagang nagkamatch si Dante sa isang tunay na kapantay. Lumipat ang eksena sa Heart Kingdom. Nakakalungkot dahil na off-screen ang laban ng Spirit Guardians, natalo sila. Ngayon, si Locke ang humarap kay Svenkin, isang dark disciple na may skin magic. Kahit mabilis si Locke, hindi sapat ang lakas niya para butasin ang depensa ni Svenkin. Nagkaroon ng flashback sa training ni Locke kay Goja. Gusto ni Locke matutong gamitin ang natural lightning mula sa atmosphere. Sinabihan siya ni Goja na inabot iyon ng 2 taon para matutunan, kaya mas mabuting gumawa siya ng sariling teknik. At dito ipinakita ang bagong teknik ni Locke, nag-stack siya ng arrays sa paa niya para mas lalong bumilis ang galaw. Umabot siya sa sobrang bilis, na nagawa niyang butasin ang katawan ni Svenkin. Isang Dark Disciple ang bumagsak. Isang action-packed na episode ito na may 3 pangunahing plotlines. Lahat ay may bigat, emosyon, power-ups, at high-speed battles. Talagang sulit panoorin at isa sa pinakamahusay na episode sa arc na ito.